Magandang araw, ako po si Christian Esguerra and here are 5 takeaways from Day 5 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Takeaway number 1. Well, napaka-dragging po ng Day 5 nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napakahaba na naman po ng ginugol ng mga pagtatanong dahil napakaliwanag naman po ng dapat pinag-uusapan dito. Nagbanta po yung Vice Presidente laban po sa tatlong personalidad, yung Presidente, yung First Lady at dating House Speaker. Caught on video po lahat ito. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ang issue na lang po dito, authentic ba yung mga videos kung saan doon binanggit ng Vice President yung kanyang pagbabanta. Tapos pangalawang tanong, ito ba ay isang impeachable offense? Dito po sa ating mga kababayan na medyo naguguluhan pa rin po dito sa pinag-uusapan, hindi naman po ito criminal proceedings. Hindi naman po dapat dito masyadong pinagtutuunan ng pansin whether kung conditional threat ba yan o absolute threat yan. Ang maliwanag po rito, nagkaroon ng pagbabanta ng Vice Presidente. At seryoso po yun dahil nanggaling po ito sa isang Vice Presidente. At ang pinagbantaan po, yung pinakamataas na halal na opisyal ng bansa. At kung merong mangyayari doon, siya yung papalit. Diba? So siya yung makikinabang. Of course, naiintindihan natin ginagawa nitong defense na pinapaliwanag yung konteksto. Pero ang hindi maganda rito ay nalilihis yung usapan. Simple lang naman po yung tanong Impeachable offense ba itong ginawa ng Vice Presidente dito sa article of impeachment na pinag-uusapan natin? Pangalawa, para simplehan natin yung usapan sa mga naguguluhan. Napanood niyo naman po yung video ng pagbabanta ng Vice Presidente. Meron pinapaliwanag na konteksto yung kanyang mga taga-alyado. Pero after nyo mapanood ito, taking all these things together, dapat pa rin bang manatili sa pwesto itong Vice Presidente? O dapat siyang makonvict at matanggal at hindi na payagang makahawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno? Yun po yung simpleng tanong dito. Takeaway number 2, alam nyo hindi naman po ganun kataas expectation natin sa ilang mga senator judges. In particular, itong si Idol Robin Hood Padilla. Pero kanina, he really outdid himself. Bakit kanyo? Napakasama po, napakasagwa nung kanyang mga itinanong dito po sa second witness ng prosecution. Itong si Attorney Jeremy Lotok. Bukod sa kitang-kita po yung kanyang bias, yung kanyang political bias. Alam niyo po, no? Alam naman natin na talagang Duterte supporter yan through and through. Pero siguro iba sa inyo, entertain the fact or the idea na siguro naman pa nag-oath na yan bilang isang senator judge, kahit pa paano magpapakita ng political neutrality. Well, you're wrong. Dahil pinag-uusapan natin dito si Robin Hood Padilla, mukhang wala siyang pakundangan kung talagang maging sobrang halata yung pagiging partisano niya. Yun po yung nakita natin sa kanyang mga pinagtatanong kanina dito po sa witness ng prosecution. Pangalawa, yung kalidad mismo ng tanong. Diba? Panoorin nyo na lang po para malaman nyo yung sinasabi ko. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Yan ba ang dapat na actuation, asal
ng isang senator judge na huhusga dito sa articles of impeachment laban dito sa vice presidente. Tama ba yung tanong na yon? Ini-insinuate niya na na-promote itong si Lotok dahil siguro doon sa kanyang ginawa na investigasyon na ang subject ay yung vice presidente. Tinatanong pa, o bakit siya na-assign dyan sa BARM bilang regional director? Anong alam mo sa Islam? Binanggit pa niya yung siya raw komunista. Anong relasyon nun? Diyos ko, talagang mapapakamot ka na lang ng ulo kanina dito sa kalidad ng pagtatanong nitong si Robin Hood Padilla. Napakasagwa, napakapangit. Kaya sayang po yung pinapasweldo natin dito kay Robin Hood Padilla kung ganyan lang po yung kanyang gagawing trabaho dito sa impeachment trial. Siyempre, speaking of clearly biased senator judges, nandiyan na naman po, the Cayetanos siblings have struck again. Ito si Alan Peter Cayetano, talagang pinupurso yung linya ng defense counsels. Talagang kitang-kita mo na tinutulungan niya itong mga abogado ni Vice President Sara Duterte from where he was sitting as a senator judge. Ito po yung delikado dyan Kasi pag ikaw, miyembro ng defense o ng prosecution, kung pangit yung tanong mo, out of line, walang kwenta, pwede mag-object sa'yo pero kung senator judge ka, wala Meron kang freedom Pwede kang admonish nung presiding judge, pero basically pantay-pantay kayo dyan So nakakalusot, diba? You would just hope na tablan ng hiya itong ilang mga senator judges at ayusin yung kanilang pagtatanong at wag naman masyado magpahalata na politically bias sila at meron silang judgment. Pero of course, you're talking here of the Cayetanos. Tila walang pakialam Whether ang tingin ng tao sa kanila, talagang bias sila. Tingnan niyo itong pinupurso nitong si Alan Peter Cayetano, di ba? Talagang tinatanong pa rin niya yung issue ng conditional threat. Ang pinag-uusapan po rito, nanakot, nagbantay yung vice presidente. Di ba, meron pa siya sinasabi na, kasi sabi ng vice presidente, kung meron daw mangyari sa kanya, meron na siyang kinontak na papatay at pumayag daw yun, napapatay nito, itong si BBM, itong si First Lady, at saka itong si Ferdinand Martin Romualdez. Pero maliwanag naman po, no? A threat is a threat. Kaya paulit-ulit po sinasabi itong witnesses ng prosecution na absolute po yung pagtingin nila dun sa pananakot na yon. Minsan may pagka-pilosopo pa yung dating nitong pagtatanong nitong magkapatid na Cayetano di ba? Tapos pinuntahan pa ni Alan Peter Cayetano yung issue ng kung naramdaman ba ito mga subject ng mga pahayag ng Vice Presidente kung they felt threatened, di ba? Hindi pong kung hindi mo naman papatayin yung Vice Presidente, why would you feel threatened? That's beside the point. Kaya maganda po yung paliwanag nitong si Attorney Lotok Diba? Piniliwanag niya yung importansya ng kanilang investigasyon dun po sa issue ng public order. Kasi kung papayagan po itong mga ganitong mga kataga o pananakot na binitawan ng Vice Presidente, paano kung merong siraulo dyan na let's say, teka, nagbanta yung Vice Presidente na kung may mangyari sa kanya, meron nang nag-agree na patayin itong si Marcos, First Lady at saka si Ferdinand Martin Romualdez. Paano kung meron niyang pumatay dito kay Vice President? Di sisisihin yung tatlo. Paano kung wala namang kinalaman yung any of those three? Meron talagang nang himasok para manggulo o para magkagulo yung bansa natin. Or, let's say merong pumatay na kahit sino rin sa tatlong targets, itong si Vice President. Si Vice President naman yung pagbibintangan. Ang gulo-gulo. So, kaya, yun po yung konteksto na magandang paulit-ulit na naipaliwanag nitong witness ng prosecution, yung pangalawang witness. Diba? Kaya yung ibang mga binabanggit nila Cayetano, Robin Padilla, panggulo po Hindi po ba? Tapos puntahan natin itong si Senator Pia Cayetano. Pareho sila nung linyang pinupurso nitong si Alan Peter Cayetano. Yung tipong dapat ba yung subject ng threat nakaramdam na ng takot? Hindi ba? Again, nasabi ko na po yung gusto kong sabihin sa bagay na yan. Pero of course, kanina, hindi pa rin mapigilan itong si Senator Pia Cayetano yung maging condescending. Di ba? Meron siyang binanggit na naman na My question is actually addressed to both counsels and to the witness. Yes, ma'am. So the witness also happens to be a lawyer. 4 na abogado po tayo mag-uusap dito. Pero ang pakiusap ko, speak in layman's term because we want the public to understand. Very simple question. talaga hindi niya mapigilan yung pagiging condescending niya, yung pagiging napakayabang niya. Doon pumapasok talaga yung yung credentialism. Siguro ganun talaga pag hindi ka confident doon sa punto mo, doon sa argumento mo, talaga magre-resort ka sa credentialism.
Takeaway number 4. Alam niyo mabuti na nagtanong kanina si Senator Tito Soto. Dahil at least naibalik sa tamang perspective, sa tamang konteksto, pinag-uusapan. Dahil napakahaba na po nung ginugol na panahon para dito sa issue ng pagbabanta ng Vice Presidente na maliwanag naman po at napanood naman po nating lahat. Diba? Common sense lang eh. Alam po natin nangyari yon. Ang tanong na lang, impeachable offense ba yon? Diba? Kanina maganda yung tanong niyan ni Senator Tito Soto. Panoorin niyo. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching naliligaw doon sa discussion of grave threat and inciting to sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness? Sir, wala pa hong, as far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa ho sa court, Your Honor. Nasa preliminary investigation pa lang ho yung case natin. So pero sa regular courts pinafile, di ba? Yes po. Opo. Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba? Opo, Your Honor. At saka other high crimes. Yes po, Your Honor. Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba? I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na Pero hindi yun ang main charge, di ba? yes, Your Betrayal Honor. public trust. Opo. Sige. Kasi naliligaw ako eh. Yan, maliwanag. Yung kasong grave threat, criminal yon, dun siya sa regular court. Ang pinag-uusapan dito sa impeachment trial, hindi technically yung charge ng grave threat eh. Pinag-uusapan dito kung yan pa ay betrayal of public trust. For instance, yan ba ay culpable violation of the Constitution? Ibig sabihin yan ba ay isang impeachable offense? At kung impeachable offense, dapat tanggalin yung nag-commit niyan sa kanyang pwesto. At hindi na pahawakin ng anumang posisyon sa gobyerno. Yun po yung pinagkaiba. Hindi naman po kulong yung kapalit nito eh. Kung sakali makonvict si Vice President Sara Duterte, tatanggalin lang siya sa pwesto at pangalawa, hindi na siya papayagan na makahawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Kasi nga po impeachment trial ito. At iba po yung quantum of evidence sa pinag-uusapan dito sa regular criminal proceeding, sa regular na korte, at dito po sa impeachment trial. So yun po yung dapat maliwanag sa ating lahat. Problema, ang haba-haba ng usapan kanina ng diskusyon as to whether grave threat ba ito o hindi. Sa akin, napakasimpleng tanong lang po. Yan ba yung gawain ng isang matinong opisyal ng gobyerno? Yung magmura ng bangka lutong-lutong, magbanta sa buhay, pinakamataas na elected official ng ating bansa. Tama ba yun? Takeaway number 5. Alam nyo, nakakalimang araw pa lang po tayo nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang bagay na dapat isipin po natin. Malaki po yung responsibilidad na nakaatang dito po sa mga senator judges. At dapat, lagi natin silang paalalahanan. Actually, dapat i-pressure din natin sila properly to do their jobs well. Kung clearly hindi nila babitawan yung kanilang political biases, yung kanilang pagkiling sa isang side, mas maganda, mag-inhibit na lang po sila. Kesa po nagiging obvious as the days go by yung kanilang political biases. And this is also a reminder for all of us to choose the right leaders next time. Kasi kung walang kwenta yung ibinoboto natin sa pagkasenador, yan ang kinalalabasan. Senador na hindi alam yung trabaho niya, pero bibong-bibo sa pagganap ng kanyang tungkulin. Pero wala namang kwenta yung kanyang ginagawa. Diba? Let this be a reminder to all of us. Lalo sa darating na eleksyon sa 2028. We choose our leaders well. We really have to choose them well. So yan po yung ating 5 takeaways mula po dito sa Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Christian Esguerra. So help me God.